Hey yo mga Toysers, welcome back. And right now we'll be unboxing Stranger Things. This from the McDonald's Happy Meal. We have 8 toys to collect, so tara samahan nyo ako. This is Kuya Romar, make sure that you like, comment, and subscribe for more unboxing videos. So here we go. Alright, so check muna natin ang unang box. Ito ay ang Happy Meal box and Will. Number 2. Sino kaya ito? Parang di ko siya kilala. Iconic Restaurant and Nikki. Hanggang season 2 lang kasi napanood ko no? Ito, number 3, we have The Palace Arcade and Max. Ito naman, Eugene's Farm Barn and Lucas. Ito naman, we have Greg O's Snack and Go and Dustin. Number 6, we have Hawkins Middle School and Snow Shark. Number 7, we have Hopper's Cabin and 11. Number 8, we have The Weekly Watcher and Mike. Yan, kompleto na natin. Alright, mga Toysers. First up is the Happy Meal box with Will Byers. Unang tingin pa lang, ang ganda na ng box, no? Pati yung vine sa box niya, feeling mysterious. Pasok na pasok at binibigyan ka ng major creepy 80s energy. Ang galing ng concept nila dito At ito na si Will. For me, ang ganda ng pagka-paint and drawing nila sa mga characters. Ayun yung box, no? May mga vines. Pati yung Happy Meal smile, no? Nalagyan na rin ng vines. So, open na natin siya. So, shoutout nga pala sa fans ng Stranger Things. Yan na, nakikita ko na. Meron ba siyang sticker? Guide lang to kung paano mabuksan yung box, no? So tara, check natin siya. And you know it, the paper reveal. Yan. Grabe ang creepy ng Happy Meal box, no? Yan, no? May mga parang vines siya. Tinubuan na ng vines yung Happy Meal box. Hanggang sa likod, parang napuluputan na talaga siya. Sa baba naman, wala. At sa harap yung parang puzzle, no? Na kailangan natin ikutin para mabuksan yung box. So, ikot natin. Kailangan yung vines mag-align. Konti pa. Yan. Tama na ba yung ginawa natin? Let's open the box. Ayun. At nakikita na natin si Will. Ready na siya to attack. Ano kaya hawak niya? Tingnan nga natin. Will Byers is one of the sweetest and most emotional characters in Stranger Things. Medyo tahimik siya, artistic, imaginative, and super loyal to his friends. Pero ganun pa man, kahit soft-spoken siya, grabe yung pinagdaanan niya after getting trapped in the Upside Down. Parang pag ako ngayon, hindi ako magsusurvive Will is the type of friend na kahit natatakot, lalaban pa rin siya para sa mga mahal niya. And here's some trivia about Will. Number 1, sa series, siya ang first kid na natrap sa Upside Down. Nagkagulo nga yung buong bayan nung dali nahanap siya. Sa toy, hammer yung hawak niya dun sa mismong painting. Parang spear or lightsaber yung hawak niya dyan. Trivia number 2, mahilig siya sa drawing and fantasy games. Kita naman sa nilalaro nila. Trivia number 3, Will can sometimes sense danger from the Upside Down. Parang may nakuha siyang power, no? At ayun na si Will sa tuktok ng Happy Meal. So, there you have it. We have the Happy Meal box and Will. Kahit ganyan si Will, fans call him the emotional heart of the series. Kayo, sa tingin nyo, kaya nyo bang mag-survive sa Upside Down? Next up, we have the Iconic Restaurant and Nikki. Ito, retro vibes talaga nakikita ko dito. Feeling mo na sa 1980s ka with synth music sa background. Pero para sa akin, parang hindi ko masyado tong nakilala. Baka sa ibang season siya lumabas. I don't know, nakalimutan ko na. At ayon sa ating pag-research, bagong character pala to para dun sa cartoons or animated spin-off ng Stranger Things, no? Tales from 85. She is the pink-haired punk rock transfer student at Hawkins High School who becomes the muscle and barbarian of the crew. Spoiler alert, yan ang description sa Google So yun lang muna sasabihin ko. Syempre, paper reveal. And here we go. Yung iconic restaurant, McDonald's pala, no? Ayan McDonald's. Kala ko naman iconic restaurant sa Stranger Things talaga, no? Ayun, no?
Hindi na lang nila ginawang McDonald's restaurant, no? Sa harap, ayan, may mga vines, no? Pinapalibutan ng vines yung McDonald's. Ito, yung M parang nakabaligtad. Ayun, inayos na natin at yan kaya ang susi. Ayun, nakikita ko na si Nikki. Nakataas yung dalawang kamay niya, no? Tara, check natin siya. Nikki is adventurous, curious, and energetic. Siya yung tipong mahilig ma-explore sa weird happenings sa Hawkins. So pasok na pasok siya sa barkada, no? She also brings fun and youthful energy to the group. Pero meron din siyang badass side, no? Buhok pa lang, pangkista na no? And I love na pink din yung hair niya. So talagang kaabang-abang bagong karakter na to sa animation ng Stranger Things. Magiging fan favorite din kaya siya. At ito na yung toy, yun yung hair niya. Nakataas yung dalawang kamay niya, no? Tapos parang may Walkman siyang hawak. Cassette tape pa yung gamit niyan. Tapos syempre headphone at yung jacket niya, yan. Mukhang military type jacket yung suot niya. At lahat, halos sila nakataas yung kamay, no? Solid naman yung base niya, gray. Tara, patayuin natin siya dun sa McDonald's store. Ayun, sakto. Hindi pa tusok yung top ng McDonald's. So, there you have it. We have the iconic restaurant and Nikki. Kayo, interested din ba kayo sa bagong karakter na to? Kailan ba ito papalabas sa Netflix? At paano kaya siya makikilala ng barkada? Excited na ako. Up next, we have the Palace Arcade and Max. Isa pang fan favorite to si Max. Gamer girl na, astig pa. At syempre, super cute. Bagay na bagay sa kanya yung arcade place, no? Kasi nga naman, dun siya unang pinakilala sa Stranger Things. At ito na yung box. Ayun na si Max with her red windbreaker. Ito naman yung likod ng box, no? At syempre yung mga vines. At yun ng vines sa Stranger Things, pati sa top. So open na natin siya, ingat-ingat. Napansin ko walang papel yung mga toys, no? Yung una meron eh. Ito wala. Hindi tuloy tayo makapag-paper reveal. Yan, yung pattern na kailangan gawin mo para mabuksan mo yung box. So, check na natin tong Palace Arcade. Panalong-panalo yung mga arcade place, no? Naalala ko, pupunta pa kami sa Worlds of Fun. Diyan sa Memorita. Ang mga laro pa nun, Mortal Kombat, Simpsons, Street Fighter, X-Men. Talagang ubusan ng tokens, no? Ito naman, ang itsura niya ay joystick. Pag naikot mo na siya, pwede mo nang buksan. Ayan, joystick yan, no? Famously used by Atari. At ayun na si Max. Labas na natin siya. Max Mayfield is fearless, independent, competitive, and super cool. Kilala din siya for her skateboarding skills and confident attitude. Kung mapapansin nyo, hawak niya yung skateboard sa toy na to. Dahil nga competitive siya, no, hindi siya nagpapatalo kahit kanino. And she quickly became one of the strongest members of the group. Yung Palace Arcade ay hangout ng barkada where they play games and escape reality bago sila gluhin ng upside down. At ito na si Max. Let's discuss some trivias. Trivia number 1. Max loves arcade games. Parang hindi na trivia yun. Given na yun eh. Her favorite game is Dig Dug. Trivia number 2, she's famous for skateboarding. Kaya hawak nga niya yung skateboard dito. Trivia number 3, Max became a fan favorite almost instantly. And of course, trivia number 4, she's one of the bravest characters in the show. So, there you have it. We have the Palace Arcade and Max. For me, ang ganda ng posing niya ito with her hair flowing, no? Very cool and stylish yung pose siya pa. Yo, favorite nyo din ba si Max? Next up, we have Eugene's Farm Barn and Lucas. Nasa pang-apat na toy na tayo. And so far, super cool lahat ng toys. Discuss natin si Lucas at ang mga trivias para sa kanya. So here we go. At ito na yung box. As usual, ang ganda ng drawing at design dito. Panalo talaga sa akin yung box design ng McDonald's. Buti na lang hindi na blind box to, no? At ayun yung vine, pati yung smile ng Happy Meal.
Open na natin siya dahan-dahan para ma-reveal na ang toy. As usual, wala yung papel, no? Yung toy number 1 lang yung may papel. Ito yung guide kung paano mo siya mabubuksan. Check natin yan mamaya. And here's the farm barn. Yung secret logo niya parang pumpkin, no? Check muna natin yung farm barn. Yan, mukhang pang farm talaga, no? Mas astig to kundi orange yung kulay para talagang wood. At talagang farm yung datingan. So ikot na natin yung pumpkin. Lalabas kaya dito si Cinderella. So make sure natin na nakaikot ng tama at open na natin. Ayun, ang ganda ng concept ng lock na yan, no? Very simple at nakakatuwa. At ayun, parang glow in the dark, no? Kasi parang kuminang siya nung binuksan ko. Lucas Sinclair is smart, cautious, practical, and super loyal. Siya rin yung friend na lagi may backup plan kapag may dangerous situation. Astig. So lagi siya nag-iingat, no? Talagang magsusurvive ka lalo na sa upside down world. Pero kahit careful siya, willing siyang gawin lahat para protektahan ang mga friends niya. O diba ang galing ng barkada nila, no? Bawat isa mahalaga. Ito na yung toy niya, may hawak siyang flashlight at walkie-talkie. And let's provide some trivia about Lucas. Trivia number 1. Lucas is the strategist of the group, so siya yung utak. Trivia number 2. He's known for his iconic slingshot. Mala David pala ang skills nitong si Lucas. Trivia number 3. Lucas values teamwork a lot. Mas napapadali kasi ang trabaho pag ganun. Trivia number 4. He's one of the most realistic thinkers in Hawkins. And trivia number 5. He became even more confident as the series progressed. So, there you have it. We have Eugene's Farm Barn and Lucas. Kayo, may kakilala ba kayo sa barkada na ganito? Strategist na? Protector pa? Up next, we have Greg O's, Knock and Go, and Dustin. Time na para i-unbox ang pinakakwela sa barkada. Check natin si Dustin at ang mga trivias para dito. At ito na ba ang pinakakwela at pinakamakulit sa toy line na to? Let's find out. Ayun, ito na si Dustin at ang kanyang iconic cap. As usual, ang ganda ng painting nito, no? Sarap i-display. Ayan ang QR code ng game, so check natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, i-unbox na natin at ingat-ingat sa pagbukas. Open sesame. Ayun, wala rin papel, no? Nakakapagtaka. Dito naman ang code ay flashlight. Parang dapat kay Lucas yung kasi si Lucas yung may flashlight eh. Ito na yung store. At ikot muna natin. Mukhang talaga siyang store. Ayun yung back room. Ayun yung trash can, no? May dalawang door sa gilid. At tara, open na natin ang puzzle. Flashlight yan. So, ikot natin. Ayun, nakikita nyo ba? Flashlight. Yan. Pareho kasi ng kulay so hindi mo siya maaninag masyado. Pero yun, open na natin siya. And here's Dustin. Si Dustin Henderson is funny, lovable, intelligent, and basically the comedy king ng barkada. Kahit na super nakakatakot na yung situation, no? May baon pa rin siyang joke. Kaya nalalighten up yung mood kahit takot na takot ka na. Pero don't underestimate him. Kahit gaano siya kakalog at kakulit, matalino naman siya, especially in science and gadgets. Dito yung hawak niya parang dalawang hose sa likod niya. Probably from Ghostbusters? I don't know. Ayun no, parang backpack ng Ghostbusters, no? At kung maalala nyo, nag-cosplay din siya ng Ghostbusters sa Stranger Things. Let's discuss some trivias along the way. Trivia number 1. Dustin loves science and technology. Galing. Trivia number 2. He adopted a baby Demogorgon named Dart. Ito yung nakawala, no? Spoilers alert. And trivia number 3. His hat became iconic among fans. Pati na rin yung smile niya. Kayo, meron ba kayong kakilalang joker sa barkada nyo? Yung kahit nakakatakot na yung pangyayari, nakakapag-joke pa din. Up next, we have another monster from Stranger Things. And this time, we'll be unboxing Hawkins Middle School and Snow Shark. Saan nga ba talaga galing ang Snow Shark na to? At bakit ganun ang pangalan niya, hindi naman siya mukhang shark?
Tara, let me tell it to you. At ito na yung box niya, nakakatakot nung kahit yung drawing. Mukha talagang evil and alien. So ayun pa rin ang QR code, pati yung smiley face. So open na natin yung box. Nakabalot kayo sa papel ang toy na to. Let's find out. Ang box naman ito ay violet. So open na natin. At ayun ang code para ma-unlock mo yung box. So check natin tong Hawkins Middle School. Bakit yung design ng school parang po? You know, di ba pet school ba to? May dalawang pine tree sa gilid, yan. Ano kaya yan? Sa likod naman yung parang door, palabas ang school, at may isa ring door sa gilid. Ang secret puzzle naman natin ay bike. So open na natin yan. Nung kabataan ko, usong-uso talaga yung mga bike sa mga kids, no? Totoo talaga yung mga nagpupunta yung barkada mo na nakabike lang. Tapos iniiwan sa labas, no? So open na natin siya at ito na ang nakakatakot na Snow Shark. Rawr! The Snow Shark is a terrifying neon-streaked upside-down creature introduced in the animated spin-off Stranger Things Tales from 85. The kids named it Snow Shark because its hunting behavior mimics a shark. Ganun pala. It is diving and swimming through snow with its fin showing up before an attack. Parang shark talaga, no? So ang tanong, Demogorgon ba to? Ay na itsura niya, daming pangil at ayun yung fin sa likod. Grabe nga naman yun, no? Parang shark na nagsiswimming sa snow. Talagang matatakot ka. Meron din tayong trivia para sa Snow Shark. Trivia number 1. The creature actually caught the Hawkins gang off guard. Kasi nga akala nila tapos na yung nightmare nila. Trivia number 2. Unlike the fleshy and slimy original Demogorgon, the Snow Shark looks like a bright neon monster. So parang pambata talaga yung monster na to. So there you have it. We have the Hawkins Middle School and Snow Shark. Kayo, anong masasabi nyo sa bagong monster sa Stranger Things? Ano gusto nyo umahabol sa inyo? Dark monster o neon monster? Comment down below. Up next we have Hopper's Cabin and 11. Ito pa isang pinaka-favorite kong character dito sa Stranger Things. Si 11. Sa series na to, puro mga bata yung bida, no? Animated din siya, so talagang pang for kids yung animated series na to. Ito na ang kanyang box. Ang ganda rin talaga ng pagka-drawing dito. Mahaba na yung book niya. Sa season 1, kalbo kasi siya, no? Siyempre, nababalot ng vine yung box. So, open na natin siya. Nakabalot ba ng papel yung toy? Check natin. Yellow toy, no? At wala ding papel. Ayan ang guide para ma-unlock mo si 11. Ito na ang Hopper's Cabin. Check muna natin to. Parang TV. Yung passcode, no? Sa gilid may window. Wala naman siyang back door. Pero may side door, no? So ayusin na natin yung TV para ma-unlock na natin si 11. Kailangan saktong-sakto siya. Nakikita nyo ba? Yan. TV yan. Old school TV na CRT pa. At labas na natin si 11. 11 is a mysterious, powerful, brave, and one of the strongest characters in the series. Madami na rin siyang pinagdaanan pero kahit ganoon, she keeps fighting to protect the people she loves. And syempre ang power niya, telekinesis. Super awesome. And of course, ang kumukupo sa kanya si Hopper. So Hopper's cabin became her safe space where she learned what family truly means. Sa toy na to, may hawak siyang walkie-talkie. So siya kaya ang kausap ni Lucas, no? Si Lucas yung may other walkie-talkie. So let's discuss some trivias about 11. Trivia number 1. Favorite food niya ang Eggo waffles. Trivia number 2. Telekinetic siya. She can move objects with her mind. Trivia number 3. 11 escaped from a secret laboratory. And trivia number 4. Hopper became her adoptive father. Kasi nga nawalan din ng daughter si Hopper, no? So siya na yung tinurang na daughter nito. Kayo, nakaka-relate ba kayo sa story ni 11? At gusto mo rin ba ng telekinetic powers? And finally, we have the weekly watcher and Mike Wheeler. Siyempre, hindi rin pauhuli to si Mike.
Let's discuss the characters and the trivias along the way. Sino ba talaga siya sa barkada? At sino ang kausap niya sa walkie-talkie? Here we go. So ito na yung box, ang ganda talaga ng design. Kung box nga lang i-display mo, panalo ka na kagad eh. Pero syempre, unbox muna natin siya, labas natin yung toy. Yan, wala ding papel, no? Ginood time ba ako na yung first toy may papel at lahat ng 7 wala? Ito na yung The Weekly Watcher, no? Building at sa likod yung door. At syempre sa totoong buhay, hindi color pink yung building na to. So tara, ayusin na natin yung logo. Medyo mabilis no, pero binocular yung logo dun. At ito na si Mike Wheeler. Mike is very loyal, emotional, brave, and the heart of the friend group. He's always been ready for adventure and willing gawin lahat para protektahan ang friends niya. Especially 11. Uy, bakit kaya? On this toy, he's wearing a leather jacket plus the walkie-talkie. So tatlo na silang may walkie-talkie, no? Silang tatlo kaya nag-uusap dyan. Eto na yung toy, nakataas din yung kamay niyang dalawa. And let's discuss some trivias about Mike. Trivia number 1. Mike is usually the leader of the group. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya ng barkada. Number 2. He deeply cares for 11. Parang may something, no? Uy. Trivia number 3. He loves fantasy adventures and Dungeons and Dragons. In fact, doon nila nakuha yung pangalang Demogorgon, no? So, there you have it. We have Mike Wheeler and the Weekly Watcher. Kayo, sinong leader ng barkada nyo? At syempre, as promised, check naman natin yung QR game. Scan nyo yung QR code at may link na lalabas. So, click nyo yung link. Halos lahat na ng Happy Meal toys ay may QR code. So, may toy ka na, may app game ka pa. Check nga natin kung paano itong laruin. So yan, Stranger Things, Tales from 85. Click natin yung play game. Meron ding music and sound effects to. You know, nag-glitch pa yung Happy Meal, no? So we have 4 characters. May Pumpkinhead, yung Demogorgon yata yun. At yung buong barkada. So click natin yung Let's Play. Once it starts, pwede kang mamili sa 4 na characters. Si 11, si Max, si Dustin, at si Lucas. Sa 4 na yan, ang favorite ko si 11. So, pipiliin natin siya. Click natin yon. So, yan. Antayin mo lang gumalaw yung pointer. Tapos pag-click mo, babato si 11. Siyempre, dapat piliin mo yung mataas na points. Like 30. Ayun na yung snow shark. So, batuin natin siya. Let's do this. Fast forward lang natin to para makita nyo yung buong laro. Pero yung first stage, mabagal lang siya, no? So, tatamaan mo talaga yung mga snow shark. Ang points ay 10, 20, at 30. So, kung wala kang pagpipilian, 20 lang ang tirahin mo. At ayun, natapos na natin siya. Get ready for the next level. Pumpkinhead naman to, ah. At ayun, siniki naman. Fast forward ulit natin. So, medyo bumilis na nung second stage, no? At Pumpkinhead na yung kalaban. So, ganun pa rin. 10, 20, 30. Mamili ka na lang kung sino titirahin mo dyan. Pero mas maganda yung mas mataas na score. At ayun, monster defeated. Galing. Next level na tayo. Ito, Demogorgon na yata ang kalaban, no? So, tara, batuhin natin sila. Ba't parang mas payat to? Ang hirap tuloy tamaan. Kasi mas mabilis na rin yung arrow, tas mas payat yung monster, no? So, be patient lang para tamaan mo yung monster and makomplete mo yung level. Ayun! Natapos na rin natin yung game at ligtas na ang McDonald's. Salamat sa iyo at sa barkada. So, there you have it. We have unboxed the Stranger Things Tales from 85 McDonald's Happy Meal toy. Kayo, sino sa mga characters ang favorite nyo? At ano namang toy ang pinaka nagustuhan nyo? Sa akin, panalo tong toy na to. Yung box art, yung toy, pati na rin yung app game, no? Sino sa kanila ang gusto mo makasama kung nasa upside down ka? Comment down below. Again, this is Kuya Romar. See you next time mga Toysters. Bye-bye.